Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga rin po, hapon, gabi sa ating mga OFWs na patuloy pong nanonood at tumatangkilik po sa Current PH TV. Ako naman si Ricky Rivera. At ako ho, si Roy Cobonegro. At special po ang aming gagawing episode ngayon. Unique yan, unique. Unique. Matagal ko nang hindi nagagawa ito. Opo. Kahapon lang ho, kung matatandaan ninyo, nagkaroon ng sagutan sa pagitan ni Senador Risa Hontiveros at ng ating Vice Presidente Sara Duterte. At ano po ang kanilang pinagawayan? Ito po ay ang libro. Uy, may book author na pala. Book Ang author? ating Vice Presidente Sara Duterte. Palakpakan tayo. Yay! Napakaganda ng title ng Oo. Dahil nga lang ho, kala natin siya ang gagastos ng kanyang publication ng libro. Yung pala tayo. Yung pala. Sa tumatagikting na 10 milyong piso. So, yan ha. 10 milyong piso po. So, tayo po ang sasagot niyan, mga kababayan, no? At meron pang dagdag doon. In fact, 1 million pesos ang kanilang gagastuhin para i-distribute itong librong ito. So, 11 million. Parang ganon, lumalabas, di ba? So, dahil po pera ng taong bayan yan, Madam Vice Presidente, kinakailangan ho namin malaman kung ano bang what is so special. Ano bang laman ito? What is so special about this book na kinakailangang gastusan natin ng 10 milyong piso at ipamudmod sa ating mga bata, mga batang Pilipino. Kasi children's Sa mga book kasi anak-anak ito natin kasi yun ang balak po ng ating Vice Presidente. Okay po? Kasi ito raw libro na ito super duper okay na kailangan malaman ng lahat, lalo na ng mga bata. That's right. Okay? So, nakakuha ho kami ng impormasyon kung ano po ang librong ito. Ano bang pamagat ng libro? Ang pamagat ay isang kaibigan. Napakaganda, no? A friend. Okay. Ano ba yan? English? Naka-English ka? English ito eh. Yung nakuha natin na tagalogin ko ngayon. synopsis. Sige. Yung again, ang pamagat po ay isang kaibigan, a friend. Yan, a friend. A friend. Yeah, a friend. Ang sumunod po nito, walang dili iba kundi ang ating Vice Presidente. Well, Tama ba? sumusuporta siya. Siyempre may ibang sumulat. Hindi. Pero sinusuportahan niya. Hindi. Libro daw talaga na yan. Okay. Ba't meron nakalagay ba na author? Meron. Pero, pangalan? Pero baka inspired. Hindi, anong pangalan ng author? Baka Kaya, hanapan natin. Ayan. Hanapin mo yung Hanap ko na author kanina talaga. eh. Baka magkamali tayo. Sige. Kasi baka sabihin natin, ang sumulat ay ang ating Vice Presidente. Yeah. Pero, ang lumalabas na hindi pala siya yung author. Hindi. Meron pangalan? talagang nagsulat. Anong Tapos, pangalan? nagbigay siya ng kanyang suporta at kaya nabuo yung libro. Okay. Parang gano'n ang nangyari. Okay. Sige. So, habang tinitingnan po natin, Hanap po natin. bakit mahalaga ito? Sapagkat, baka sabihin naman iba, napaka-killjoy nyo naman. Mga kababayan, tayo po ay nasasagdak sa kahirapan at this point. Naming di makakain. No? Tapos, tayo igagastos po ng 10 milyon. Baka sabihin nyo, 10 milyon lang naman. Hindi naman 1 bilyon yan. Kahit na po ganon, ilang sako ng bigas na po ba yung mapapakain ng 10 bilyong piso? Ilang araw na makakain yung ating mga kababayan kung gagastusin natin ng tama itong 10 milyon. Na-offend kasi yung ating Vice Presidente kapag tinatanong siya tungkol sa kanyang budget. No? Na-offend. Bakit ba siya sensitive dyan sa budget niya? Hindi ko nga malaman kasi in the first place, hindi naman niya pera yun. Di ba pera natin yun? Kaya nga. Di wala namang masama kung tanungin natin. Wala talagang masama. Karapatan ho namin magtanong. Kaya hindi kami nadadala dyan sa mga sinasabi niyong kalokohan na kayo po ay politically hinaharas. Dahil ano na ho ba yung inosenteng tanong nung Hontiveros at si Senator Grace po? At ano ba yung pagiging politically, mismo nagtanong din Senator Alan Peter Cayetano na Duterte. Di ba? Kasi naging naging tandem ni Duterte, di ba? Si Alan Peter Cayetano. Sa pagkaka-format ng libro, Ricky, lumalabas na doon sa author's page. Okay. Talagang si Sara Duterte pala talaga.
Ngayon, kung Sigurado meron, mo? kung ito, nakalagay, author's page, the book contains this short bio of the Vice President. Short bio. Short bio of the Short Vice President. bio. Sigurado yan. Oo, Short nakalagay, bio, short bio. Pero itong So, bio ibig niya, sabihin, ha? okay. Si Inday Sara ay 15 pangalawang Pangulo. Hindi. Ibig sabihin, dun sa mga istorya, Oh. meron bang individual na, Lumalabas Author. doon sa mismong publication oo. ay walang Ilang pangalan pages ng ba yan? iba. Hindi ko na nabasa kung ilan. Pero maiksi lang, 16 pages, no? 16 pages, Oo. 10 million pesos, Oo. 16 pages po. Yes. Now, Okay. may nag-illustrate. Nakapangalan yung illustrator, 2 tao. Anong pangalan? Si Janina Sembilio Okay. at si Joseph Kaliner. Kaliner. Foreign Oo, sounding. parang foreign sounding. Pero doon sa author's page Oo. ay si mismong Sara Duterte. Mismong Sara Ang Duterte. nakalagay. Okay. So may bio. So pwede siguro safety say, o sige, basahin na muna ho natin. Ano bang kahindik-hindik dito sa librong Ano bang ito meron dito? na kailangan natin sagutin yung publication. Ayan. Sige, kwento mo. Sa Ingles, Okay. isang kaibigan or a friend Hindi, ako na sige. Tells the story Teka muna. sige. Sige. of Quago, the owl. Isang kaibigan, istorya ng isang owl Who was abandoned by all of his friends when a storm Na? destroyed his home. Inabandonan ng kanyang mga kaibigan Except isa. maliban sa isa. Iban sa isa. Oh. Now, as he grew lonely and hungry, his Habang friend, siya ay lumalaki, siya ay nagutom at naging malulungkutin. ang kanyang kaibigan, his friend, Loro, or the Ang parrot, kanyang kaibigan na ang pangalan ay Loro, not only gave him shelter but helped ay him hindi rebuild lamang his siya nest. binigyan ng bahay o ng masisilungan, kung hindi, baga, ibinigyan din ng pagkain. Yes. The theme of the book is that true friends never leave each other in times of Okay. need. Ang moral lesson po daw dito ay ang mga totoong kaibigan ay hindi iniiwanan ang kanilang mga kaibigan. Yeah. Yan daw ang moral And lesson. the book ends with the line, siya ay isang tunay na kaibigan. At ang libro pong ito ay nagtapos sa pamamagitan ng isang pangungusap na nagsasabing ang kaibigan ay She is a true friend. siya, Siya. meaning sa Ingles ay she, is a true friend. Yes. Okay. Now remember, the character is he. Again, Pero sa dulo niya, naging she. she. Ayan. So, So, she unique is a na good friend. Ibig sabihin, yung loro. Referring to The loro. the Loro. She is a good friend. That's right, that's right. So, hindi siya yung loro. That's right. Sino that's naman right. yung kwago? Ayun ang magandang tanong. Si Quago dito ay Sino yung kwago? owl. So, Alalahanin matalino. mo, kanina binanggit mo ha. Oo. Biopic. Biopic. So, mean to say, it's safe to say na ito po ay sinulat ng ating Pangulo halaw sa isang karanasan na personal. Na maaring karanasan niya mismo talaga. So, maaaring sabihin na ito ay isang hugot. Hugot. Hugot Naalala- niya. Naisip ko tuloy. Maaring nung bata pa siya, may nangyaring ganyan. At hindi ko alam kung, kasi she. So, malamang yung loro, siya yun. Hindi niya iniwanan si Quago. Hindi niya iniwanan. Oo. Na iniwanan na ng iba, pero siya hindi niya. Ang tanong dyan, sa lahat-lahat ng mga animales sa buong mundo, bakit dalawang ibon? That's right, ano that's ba right. yan? Oo, Bakit that's right. Bakit yung owl? lumilipad? At bakit si loro? Sa atin ba, pagka sinabi mong Quago, anong ibig sabihin nun? Eh di, syempre, Anong simbolismo ng Quago sa atin? senior. Senior. Ano pa? Apo. Apo. Hindi kaya Ano pa? matandang matalino. Matalino kasi ang lalaki ng mata di ba? Malaki mata. Ang akala natin salamin, yun, no? Ito namang loro. Si Loro sa atin, sa karanasan natin, maingay na ng gagaya. Nanggagaya, di ba? Pag sinabi mo, hello. Ganun yun, di ba? Gumagaya. So, ginagaya lang niya kung ano Yes. yung naririnig niya. Wala siyang bago, wala siyang original. Okay. Sinusundan lang niya yung naririnig niya. Ang tanong ko, mga kababayan, kailan kaya isinulat ito ng ating kagalang-galang na Vice Presidente? Ito kaya isinulat a year ago?
Ito ay sinulat is a month ago. Ito ba ay sinulat several weeks ago. At malamang sa hindi yan, several months ago. Kasi, di ba, ngayon parang may planong i-publish at meron ng... Meron na nga eh. Meron na ba? Babayaran na lang. Ibig sabihin, babayaran dumaan na na sa proseso. Baka nga ilang buwan na to before. Okay. So, may hugot itong libro. Kasi parang nagpapahiwatig na ito na dapat tayo mga Pilipino ay mga tunay tayong kaibigan. That's right. Diba? Na hindi mang-iiwan. Na hindi mang-iiwan. Ayun, mahalaga yun. Teka, baka, teka muna, si Sarah ba ang nagsasalita sa palagay mo dito sa istoryang ito? Well, kung titignan mo yung dulo na kung saan itinutok sa kanya, sa author. Pero yung she can actually be a motherland. Pwede rin. Pwede rin. Na ang pinag-uusapan ay ang sambayanan at ang leader ng sambayanan. Mga leader ng sambayanan. Pwedeng collective ito eh. Sino si Loro? Well, si Loro, sigurado, ay loyal. Loyal na segment. Loyal na Na segment. iniisip nila na bahagi ng sambayanan. Okay. Kung ang Sino pinag-uusapan ay si, sambayanan. Quago? Si Quago would probably represent the older, the previous order or the status quo. Okay. So, mukhang tama yung isang dating DDS troll na ang pangalan ay Tony Tibayan. Mukhang, ang sabi kasi niya, yung nire-review niya, yung latest video ngayon ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang pinaka-assessment niya is nasasaktan na ang mga Duterte sa mga nangyayari sa kanila. Okay. Okay. Ito bang librong ito ay hugot? Ako dalawa nakikita ko dyan ha. Dalawa nakikita ko dyan. Una, maaaring ito ay isang bihikulo. Kasi bakit sa bata? Bakit target ang bata? Kasi tatargetin nila yung susunod na henerasyon. Yung continuity. Yung pagpapatuloy. Yung hindi na nila kayang makumbinse, ay lalampasan nila. Hindi, yun ang presumption mo. Pero dito na i-review tayo. Bakit bata? Well, kasi, kanto value story Value story. So, syempre, i-message mo siya doon sa So, mas ibig madaling sabihin, kung bata, ano kayang edad yan sa tingin mo? pang preschool daw ito. Preschool. Kasi may drawing pa may illustrated, maiksi na, almost like a coloring book. Kung hugot man yan ng ating Vice Presidente, maaaring hindi yan hugot dahil sa nangyayari sa kanya dito sa nangyayari ngayon sa pagitan ng kanyang pamilya, si Duterte at si McCoy. Maaaring meron pa yung mas malalim. Mas malalim pang alam mo kung ano? Ano? China, mga kababayan. Okay? Kasi po, sa China, di ba meron tayong West Philippine Sea? No? Ang mga Chino ho, may paniniwala, lalo tigit dyan sa Politburo ng Partido Komunista ng China, na kapag ang isang issue ay hindi ma-resolve ng isang henerasyon, ipinapaubaya po nila yan sa susunod na henerasyon. Sa susunod. Kaya pinaghahandaan nila kung paano mag-isip yung susunod na henerasyon. Paano mag-analisa. Hindi na pinapagandaan, dinidiktahan kung dapat kung ano yung ano. Wala ho tayong sinasabi na yung value ng pakikipagkaibigan masama. Ang sinasabi lang natin ay yung kwento kasi ang sinasabi niya is may ascendant at may hindi ascendant. Ang ascendant doon si Quago. Pero kung titignan nyo, tatanungin nyo, at maraming mga batang magtatanong din yan, ba't ba iniwanan si Quago? In the first place. In the first place. Bakit lahat ng mga kaibigan? Dahil lang ba nagkaroon ng dilubyo? Nagkaroon ng bagyo? Iniwanan siya? Hindi naman ho ganun ng mga Pilipino sa likas. Hindi na natin pwedeng sabihin na, at hindi natin pwedeng sa likas, dumadamay na actually tayo sa stress, panahon ng stress sa atin na tayo ay mabubuting kaibigan. Sapagkat ang mga Pilipino ho, talaga naman tumutulong yan kapag may katakataka na dito sa istoryang ito ay may isang Quago na iniwanan ng mga kaibigan. Bakit? Ba't siya iniwanan ng mga kaibigan? Baka hindi normal na storm ito. Hindi, kahit naman abnormal storm yan. Kung ikaw ay Pilipino, hindi mo walang instansya, mga kababayan. Sa likas natin, talagang dumadamay tayo. Likas yan. Hindi na natin kailangan sabihin pa yan
Dahil sa katotohanan, i-reviewin niyo yung kasaysayan ng Pilipinas sa lahat ng aspetong may trahedya ang Pilipino, hindi niya iniiwanan ang kapwa Pilipino. Never pa yan nangyari. Digmaan, revolusyon, lahat ng pagpapalit ng gobyerno, kahirapan man o hindi, may kapighatian man sa Pilipinas, Walang iwanan. hindi nag-iiwan ang mga Pilipino. Maliban na lang kung may ibang kwento ito si Quago. Maliban na lang na may hidden story ito na Okay. hindi na ipapaliwanag Siguro direktamente. baka may ano yan. Baka may sequel. Another 10 million. Baka may sequel yan. Okay. Papaliwanag ngayon, bakit ba iniwanan to si Oo, ano bang Kasi kwento hindi ni ako Quago? naniniwala yan na kung para sa mga Pilipinong bata yan, Mas bitin, ano? gagawin Bitin, eh. ng Pilipinong bata na iwanan ng kapwa bata, lalo tigit sa panahon ng dilubyo. Dilubyo. Walang ganon dahil likas sa ating mga Pilipino na tumutulong nga tayo palagi. So extraordinary circumstance yan yung nangyari dyan kay Quago. Di ba? Na iniwanan ng kanyang mga kaibigan. Pero despite of all of that, Pero ikaw bilang Pilipino, bakit at one point iiwanan mo yung kaibigan mo? pag masyado ng toxic, pag hindi ka na makahinga, kung wala ng pag-asa. Correct. Di ba, kung wala ka nakikita yung pag-asa dun sa tao na yun, ano mo gagawin mo? Di iwanan mo. Oo, kaya palagi kang dinidiktahan. Oo. Wala kang Tinitrack sarili. ka. Wala kang Binubuli sarili. ka. Binubuli ka. Di ba? Baka ganon. Bilang mga Pilipino nag-associate sa Agila, yung Agila ho may kalayaan. Oo. So, siyempre, Soar high. Soar high. Oo, lumilipad ng mataas. yung loro, Hindi, dito lang ang loro. dito lang. Patalon-talon lang ang loro. Magagaya lang siya. Hello, Gagaya hello. lang ganyan. siya. Oo. Di ba? So, yan po. Ikaw, anong assessment mo? Ito ba ay sobrang gandang istorya na kinakailangan basahin ng ating mga anak? Well, value-wise, maganda ang kwento na walang iwanan. Okay. Magandang pamana na storya. Oo. No? Kahit na gaano ka-toxic pa yung tao. Pero palagi ko nga yun ang mensahe eh. Kahit na gaano ka-toxic, kahit na may threat ng sa buhay mo. Si Quago, hindi mo iwanan. Well, yan ang lumalabas na kwento ni Loro. Yan ang pagiging extraordinary. Ito na yung second po na layer niyang kwento na yan. Alatang hugot yan. Hugot ng isang trapo. Tradisyonal na politiko. Bakit? Well, Nakita mo ba yung press conference ng ating kagalang-galang na Vice Presidente? Itong hali, no? Ito sa Senado. Okay. No? Kaya wag na yan. Yung sinagot niya doon sa tanong sa kanya ni Senator Risa Hontiveros. Nung tinatanong siya tungkol sa libro, anong sinabi niya? Natatanda mo ba yun? Yung tinatanong siya doon sa magkano? Tinatanong siya about the libro. Oo, sinagot niya na hindi hindi dapat i-scrutinize yung budget. Hindi yun. Iba niya sinabi ng Ang sinabi niya ganito, imbis na directly niya sagutin kung ano yung laman ng libro, kasi tinatanong nga ano ba tong libro na to, etc. Tinatanong. Ang sinagot niya simple. Alam niyo, nung ikaw ay tumatakbo bilang senador, binuwian niya. Lumapit ka sa amin, humingi ka ng tulong. 2 beses mo pang at sinabi mo ganyan. Ayoko kitang tulungan dahil alam ko naman na may galit ka sa tatay ko, but nonetheless, kinauna ko si Congresswoman ganito, ganyan. Naningil siya ng utang na loob. Correct. Di ba? Naalala ko na. Ito po ay hugot, itong aklat na ito ay hugot ng isang politiko na naranasan niya ngayon yung political isolation. It's a political isolation niya yung nangyari kay Quago. Ngayon, na ina-expect niya yung mga kaibigan niya, kahit gaano pa siya kasama, for as long as nakatulong siya dun sa mga kaibigan niya. Ay kailangang tumulong sa kanila. Yun ang expectation. Yun ang paniningil. Yun ang paniningil. Nagtataka ngayon siya, bakit, teka muna, bakit nawala yung ano? Ngayon, sabi niya, hindi, kaya nawala yan kasi political harassment. Kaya nawala yan dahil kinasuhan, maski yung asawa ko, si Atty. Mans. No? At pati yung kapatid ko, kinasuhan ng drug smuggling. At papahuli pa yung tatay ko. Vice Presidente,
ang political harassment po, kung titignan nyo, in its purest definition, ay isa pong bagay na hindi self-inflicted. Halimbawa, ikaw, Roy, malinis kang tao, pero inakusahan kitang ganito, nagkaso, ganyan-ganyan, na ano ka, magnanakaw, etc., na wala naman talaga. At wala ka namang ginawa. Wala kang ginagawa. Pero bigla kitang kinasuhan ng ganun. Political harassment yun kung pareho tayo magkalaban sa politika. Na wala naman talagang dahilan. Oo. Pero paano mo magtuturing na political harassment yung 6 billion smuggling case? Samantalang nung panahon nung 2016 at 2018 yata yan, if I remember correctly, nagkaroon po talaga ng Senate inquiry dyan. Ito pa isa. Yung ICC. Hindi naman isinampa yun laban sa tatay mo kung walang basihan. Kasi alam naman, tangayo, gago. 20,000 proof nga, di ba? Kaya bawat kaso nun, may so may basihan yun. Documentation. So hindi yan nanggagaling sa wala. Di ba? Yung pagpuna sa'yo dun sa 150 million o 160 million intelligence funds mo, sino ba nagpanukala nun? Ay, di ba ikaw? Tsaka hindi pa napapaliwanag yun, di ba? Hindi, pinaliwanag na. Tapos inabandon na niya yan, di ba? Kasi nga, ayaw niyang matanong. Ayaw niyang matanong. Kala ko ba lawyer ka? Di ba lawyer, pagkat mas magandang ang tinatanong yung lawyer para madepensa mo maigi yung ano mo. Ang political harassment, yung wala kang ginagawa, walang ginawa ang pamilya mo, hindi kayo pumatay ng tao, hindi kayo nag-smuggle kung saan, etc., at walang nakakita, bigla kang magkakaroon ng isang kaso. Yan ang harassment. Pero kung lumalabas yung mga kaso ngayon syempre lang lalabas. Kasi alam mo, lumabas yan from 2016 to 2022. Syempre hindi. Dahil takot nga sa inyo Diba? Dahil binuli nyo ang tambayan, niloko nyo na, nilansin nyo na yung tambayan, pinangakuha nyo na kung ano-ano, katahimikan, etc., Tapos ang nakuha namin, utang. Dumalagong utang, korupsyon, bilyon-bilyon sa Farmally, etc., Ang daming namatay na tao, na pervert yung aming mga anak, dahil ang dami yung naudlot yung pag-aaral. Ang dami yung inintroduce na mga kung ano-ano mga makakasalanang ideya sa kanila. Hindi totoo. During the time of 2016 and 2022, anong inintroduce yan? Lahat ng restrictions na maisip. Hindi lang lahat ng restriction. Ano pa? Well, yung tayo, hindi tayo nakakalabas. Online classes. Hindi. Diba yan yung in-introduce mga panahon na yun? Ito yung mga values na na-introduce nung panahon na yun. Na kapag ka ang mother daw nire-rape enjoy. Ayan, naman yan. Na dapat enjoyin niya. Hindi mo kasi di ba? Dapat nakita mo yan yung mga values na yun Ano pa ang value? Na kailangan mauna mo na si Mayor pag merong precisely. Di ba? So, isang person in authority, pag may isang gumawa ng pangahalay, i-offer mo na kay Mayor. Yung ganong value. Parang binaba ng napakababa na masyado yung imahe ng isang Ano pa mga value? Ang dami niyan, mga kababayan. Dapat maalala ninyo. Yung pagpatay ng tao. Na basta may kasalanan, okay lang. Kung mga tao ginawan zombie. Basta pwede nang patayin, pwede nang barilin. Poprotektahan niya mga gumawa nun dahil sa kabutihan din naman daw ng karamihan. At maaaring ganyan po yung ginawa ni Quago. Kaya nawala ng mga kaibigan sapagkat alam ng mga tao kung ano talagang tama at mali. At alam nila noong 2016 hanggang 2022, ito po mga values na ito na ipinunta sa ating lipunan, nakasasama, hindi lang sa amin, kundi sa ating mga anak. Pero para rin nagje-justify si Loro Bakit nag-justify naman si Loro? Sinasabi ni Loro na ito ang mahalaga. Na kahit ano pang nangyari kay Quago, hindi ko pa rin siya. Kahit na anong ginawa ni Quago? Oo, kahit ano pa yan, ay hindi ko pa rin siya. Anong tawag ubad sa English nun? Tanga. Hindi tanga. Hindi tanga yun. Hindi ka tanga. Loyal. Rational yun rational conscious. Rational. It's a conscious choice So, hindi siya tanga. Conscious choice. Okay. Kung conscious choice siya, ano ibig sabihin nun? Pag ikaw, mayroon kang isang paniniwala, tama mali, pero pinaninindigan mo hanggang ngayon, kahit na mali, anong ibig sabihin? Anong tawag sa'yo? Napakakuan mo.
Napaka-ideolog mo, Demagog. mo. Ano ba sa Ganun Tagalog ang demagog? Tingin mo sa sarili mo ay super tama. Parang astang Diyos. Yeah. Diba? Astang Diyos. Ganun si Quago. Diyos-Diyosan sila. Okay. Oo. At dahil 25 minutes na po tayo, Mahaba na ito. medyo mahaba na yan. Para sa isang 16 So, page basahin nyo na lang. No? At kayo na po mag-judge kung ito po ay worth our 10 million pesos. That's a 10 million pesos question that we need to ask ourselves. Sapagkat ang bawat sentimo po ngayon ay napakahalaga. Lalo tigit ang ating ekonomiya, hindi pa masyado nakakabawi. So, kaya kami, OA kami dyan. Baka sabihin ni Vice Presidente, ano pong pinagsasabi ito ni Ricky, ni Roy? 10 milyon lang naman ang pinag-uusapan. Madam, kayo po ay multimilyonaryo na, I'm sure. Or kung di pa kayo multimilyonaryo, malamang yan, baka siguro pinakamababang pera mo, 50 million, 100 million. Kami po ay mga ordinaryong mga mamamayan laang na baka wala pang 1 milyon ng pera. 99% sa amin. At para ay sa hindi amin, mahawakan yung ganyang kalaki. ang 10 milyong piso po, masakit na. Dahil yan, kung sa amin yan, pang-aral na yan ng mga anak namin, di ba? At pang ano na rin ang may mga pagkain. nagpapakamatay nga sa 10,000 lang na utang. Precisely. Diba? Huwag baka... May ganun. May mga ganang Yeah. So, kaya mga ngimiin nyo, huwag kayong magagalit kung may nagtatanong yan. Sapagkat sa kanila, sa mga senador, obligasyon nila yan natanongin. Kami naman ng mga mamamayan, obligasyon din namin na alamin kung saan nyo pinagpupunta yung aming pera. Kaya huwag kang magagalit, masyado kang ek-ek. Maraming salamat, magandang umaga po sa inyo lahat.